Sa pagpapatuloy ng tema tungkol kay Pangulong Trump, isang proyekto ng luxury resort na konektado kay Jared Kushner, ang kanyang manugang, ay humaharap sa lumalaking pagtutol sa Albania, kung saan sinasabi ng mga nagpoprotesta na ang protektadong lupa at akses ng publiko ay isinusuko para sa mga pribadong pag-unlad. Kasama natin ngayon ng live mula sa Tirana, Albania, si Olsi Olsenica, ang CEO ng Eco Albania. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Salamat sa paanyaya. Siyempre, pakinggan mo, ito ay gumagawa ng maraming balita. Ibig ko sabihin, ito ay isang dolyar, 1.6 bilyong dolyar na luxury resort na itatayo sa gitna ng isang ecological na paraiso. Ipaliwanag kung bakit labis na nag-aalala ang inyong organisasyon at kung anong ibig sabihin nito para sa likas na tirahan. Sa totoo lang, hindi lang ito Eco Albania. Sa tingin ko, lahat ng sektor ng environmental civil society ay nagkakaisa sa parehong sabihin na nating laban para dito. Dahil ang lugar na ito ay isa sa huling malinis na ilog delta at estuaryo sa buong Mediterranean Basin. At ang lugar na ito ay may buhay na pagkakaisa ng lahat ng kategorya ng mga protektadong lugar kahit na ito ay kabuuang kategorya 5 na isang protected landscape. Pero naglalaman ito ng maraming iba pang halaga at biodiversity. Para malaman ninyo, sa gitna ng lugar na ito, dumadaloy ang unang Wild River National Park ng Europa, ang Ilog Vjosa. At syempre, ang lugar ay tahanan ng maraming simboliko at bihirang species. Lalo na ng mga ibon, pati na rin ng mga mammal gaya ng flamingo, Dalmatian pelican, long-browed sea turtle, at Mediterranean monk seal. Hay, alam mo, sa sinabi mo, tulad ng sinasabi mo, isa ito sa mga, ibig ko sabihin, hinaharap natin ang isang napakalaking pandaigdigang krisis sa pagitan ng global warming. At halos natutuyo na ang mundo. Ano ang magiging mga epekto kahit na hindi naman masisira ang tirahan at hindi mamamatay o mapapaalis ang lahat ng mga hayop na ito? Pero ano nga ba ito? Ano ang epekto nito, gaya ng sinabi mo, sa pagkakaisa, pamumuhay ng magkasama, at pagsasanib ng mga lugar na ganito sa mundo? Sa totoo lang, ito na lang ang mga natitirang kanlungan ng biodiversity at wildlife sa mundo. At kaunti na lang talaga ang natitira sa kalikasan natin. Sa kasamaang palad, dahil ang lipunan ay laging sabik sa mabilis na pag-unlad. Tulad ng mga resort para sa turista, mga real estate, at syempre pati na rin ang industrialisasyon. Kaunti na lang ang natitirang bahagi ng kalikasan na may biodiversity at mahalaga sa pangangalaga nito. Ito lang ang normal na paraan para mapanatili ang kalikasan sa mismong kalikasan. At ito ang mga protektadong lugar. At kaya nga, umiiral ang mga ito dahil hindi lang ito para sa atin. At sa totoo lang, hindi ito para sa atin dahil ito ay para sa mga susunod na henerasyon. At ito ang sa tingin ko, tanging mga lugar kung saan maari maipahayag ng kalikasan ang sarili nito at mapanatili pa pati ang lahi ng tao. Oo, pero pag-usapan natin ang posibleng benepisyo. Ibig kong sabihin, maliit lang ang Albania, gaya ng alam natin. Makakatulong ba ang ganitong pag-unlad at pamumuhunan sa ekonomiya at trabaho? May positibong epekto ba ito? Sa totoo lang, gusto ko lang linawin mula pa sa simula na kami bilang Eco Albania ay hindi naman talaga tutol sa anumang uri ng pag-unlad. At ganun din ang ibang mga kasamahan ko, sa palagay ko. Pero pagdating sa mga ganitong uri ng pag-unlad na nakikita o inaakalang mangyayari sa loob ng mga protektadong lugar, syempre hindi talaga ito pinapayagan ayon sa mga patakaran. Dapat may malinaw na hangganan sa pagitan ng mga bagay na maaari nating mapanatili at ng mga bagay na maaari nating ipamana sa susunod na henerasyon. Para mabigyan ka ng mahalagang impormasyon, ikalimang bahagi ng teritoryo ng Albania ay protektadong lugar. Kaya yung natitirang 80% ay bukas para sa anumang uri ng pag-unlad, syempre na may paggalang sa kalikasan, sabihin na nating batas pang kalikasan, at syempre mga kataniyan ng kapaligiran. Kaya sa madaling salita, at ang punto ko ay hindi kami laban sa uri ng pag-unlad, kundi laban kami sa lugar kung saan planong gawin ang pag-unlad. Meron bang lugar o baka mas maliit na sukat na maaring gawin ng responsabale na hindi masyadong naapektuhan ng tirahan? Syempre ito ay usapin ng napakaingat na urban planning kung paano, saan at kailan.
Alam mo, para magtayo ng ganitong kalalaking proyektong panturismo at infrastruktura, dahil sa kahit anong lugar, siguro doon may epekto ito sa kalikasan. Sa aming pagkaunawa, hindi pa kami kailanman tinanong magbigay o magmungkahi ng alternatibo. Dahil ang prosesong yan ay talagang itinago mula sa publiko. Hanggang magsimula ang mga protesta sa mismong lugar at pagkatapos ay lumipat ito sa Tirana. Sigurado ako may mga lugar na pwedeng pandausan ng ganitong proyekto at 80% ng bansa ay bukas para dito. Salamat, Osi Nika. Lubos akong nagpapasalamat.